Magandang gabi po sa ating lahat. So, tayo po ay mag-aaral ng series. Patuloy po nating patungkol sa Luke po, no? At tayo ay ngayon dumako na sa sa pagsasabi ng Panginoon Jesucristo sa mga future na darating, no? So, this is talking about so let's open our Bible on Luke chapter 21, no? Luke 21 verses 5 to 9. Luke 21 verses 5 to 9. Nandiyan na po sila. So, basahin ko na lang po. Sundan nyo na lang po ng inyong mga mata at tayo manalangin pagkatapos. And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said, as for these things which ye behold, the days will come in the which there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? And what signs will there be when these things shall come to pass? And he said, Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ. And the time draweth near, go ye not therefore after them. But when ye shall hear of wars and commotion, be not terrified, for these things must come first to pass. But the end is not by and by. God bless the reading of His Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, sa manayang mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming buhay sa lahat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong banal na salita. At Panginoon, kami lumalapit. Madalangin sa inyo, Panginoon, na kami nawa, Panginoon, ay samahan nyo, tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng kaunawaan sa mga salita mo, na kung saan, Panginoon, ay karapat-dapat lang na dapat kami bilang isang mga mananampalataya ay maging mold, Panginoon, sa mga salita mo, na kung saan ito, Panginoon, ang aming magiging sanggalang sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Ito, Panginoon, ang aming magiging tinitingnan, Panginoon, sa araw-araw kung sa mga bagay na dumarating sa aming mga buhay ay tama o mali, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng kaunawaan na nagmumula sa inyo. Kayo po ang magturo sa aming lahat. Gamitin mo lamang po ako na tagapagsalita mo, Panginoon. At ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mag-glorify, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali at pagkukulang sa inyo, Panginoon. At linisin nyo nawa, Panginoon, ang aming mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, ito ang maging sisidlan ng mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapatid salamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So, yun po, no? So, recently, napag-aralan natin yung ilang verse na patungkol doon sa poor widow na nagbigay ng kanyang kalahatang pagmamayari, no? So, ngayon, tayo po ay dumako doon sa verse, 4 na verse lang po yan, at ito po ay minsan nagpapatungkol sa ating mga buhay. Paano nga po ba yung tinitingnan natin sa araw-araw na ginagawa natin, saan ba tayo laging mas nakatuon, no? Saan ba tayo laging mas nakatuon, no? Kasi minsan may mga bagay na parang binibigyan natin ng pansin, no? Yun yung pinagtutuunan natin ng pansin pero hindi natin nakikita ano po ba yung mas importante
na dapat nating gawin, no? So, yan po, no? So, unang verse, basahin po muna natin, no? Sabi po dyan, verse 5, as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stone and gifts, no? So, dito, pinapakita po yung patungkol sa templo. Ewan ko kung may picture na po tayo ng templo. Ito pong templo na to, so nandoon sila, may mga, ang Panginoon Kristo may kasama niya po yung mga disipulo niya, no? Sabi diyan, may mga tao na nagsasabing parang they adorn, no? Kaya nga sinasabi ko kanina na minsan pinagbibigyan natin, pinagtutuunan natin ng pansin, no? Pero wala pa. So mahirap pong maghanap ng templo na 'yon, no? Kasi po, itong templo na to, ito yung kung bibigyan po natin ng historia, 'di ba, ang mga taga-Israel, 'di ba, kanina, if I'm not mistaken, binasa natin sa second Chronicles sa tayo, no? Binasa natin yung pag-build ng temple, no? Napakaganda, no? So, maganda po yung templo na ginawa ni King Solomon, no? According sa ng Panginoon. Pero ito po ay nawasak. Kailan po nang nawasak to? Ito po ay nawasak nung panahon nang nasakop po sila ng Babylon, no? Nasakop po sila ng Babylon. Then afterwards, naalala nyo po, si Zerubbabel, siya ay nagsimula na ginamit ng Panginoon na maitayo uli ang templo. Tama po ba? Si Zerubbabel. So, yan po yon, yung templo na yon. Kaya lang, as day goes by, hindi po siya nanatiling ganun na templo. Pinaganda po siya in-overhaul po siya pinaganda po siya ni King Hero the Great pa tawag sa kanya, Pastor? Hero the Great, no? Pinaganda po siya ni Hero the Great. Ewan ko kung yan ba yung parang picture niyan? Pakita nga. Ito po yung King Solomon. Pero nasira po yung King Solomon. Ito, Zerubbabel. Pero maliit lang po yan, di ba? Pagdating na po dun sa kay King kay Herod, kung makikita nyo, nagkaroon na ng mga Gentiles area, yung mga so pinaganda po yun. So, modified. So lahat po, as in talagang may area na yung mga hintil. Na if I'm not mistaken, talagang yung mga bato daw, no, mga bato magaganda, no? Kumbaga ginastusan. So kaya itong mga tao or mga disipulo kasunod ng Panginoong Kristo ay nagsabi na parang how it was adorned. Ibig sabihin napakaganda, no? So doon sila, and a goodly stone, no? May nabasa pa ako na yung stone daw talaga na ginamit ay sobrang kamamahal, which is kaya nabanggit, no? At yung stone, hindi siya yung parang maliit lang na parang, 'di ba, ang paggawa ng mga nun, kung tayo hollow blocks. Wala mang yung ganung mga stone no. So malalaki at so minsan tayo ganyan yung natin, 'di ba? Parang isip natin doon tayo nakatingin sa sa mga magandang stone. Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, take heed, and he said, verse 5, and he said, as for these things which ye behold, sabi diyan, as for these things, sa mga bagay na ito, no? He is talking about, Jesus Christ talking about doon sa nagsalita na patungkol doon sa templo, but since things, pwede natin sabihin marami pa, hindi lang po yung templo, no? Kaya po ang diyan, sabi niyan, as for these things which ye behold, yung lagi niyong pinangahawakan, tinitingnan, the days will come in the which there shall not be left one stone upon another. So darating yung time na wala ka nang makikita na yung pagkakasalansan. Ang ibig sabihin, masisira. It will destroy, no? So sabi diyan, that upon another that shall not be thrown down, na hindi guguho, no?
So yan po yung sinasabi diyan sa sinasabi ng Panginoong Kristo dito. At after that, and they asked him saying, Master, but when shall these things be? And what sign will there be when these things shall come to pass? Tinatanong, Panginoon, kailan po ba darating to? Kailan mangyayari po ito? At meron po ba kayong mga signs na kung kailan mangyayari yung mga bagay na ito? No? Dito makikita po natin na yung actually itong pangyayari po ito hindi kaagad ito yun, no? Hindi po kaagad yung pagkakita niya, pagsabi ng Panginoon Kristo immediately. In other Gospel and Mark and Gospel of Matthew, nakasabi diyan parang noong pagdating nila sa Olives, Mount of Olives, no? Doon nagtanong si Peter, kumaga yung mga disciple niya, Panginoon, kailan po mangyayari yung destruction? Kasi ang sinasabi po sa verse 6 is about the destruction. And hindi po, dito makikita po natin, this is talking about the destruction of the temple. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Hindi. Pero dahil all these things, hindi lang po siya, pwede po natin sabihin na hindi lang po siya about the temple. Kaya po ngayon, itong mga disipulo, nandoon na yung iniisip nila, Panginoon, kailan po mangyayari ito? No? And verse 8, and he said, take heed that ye not deceive. Mag-ingat kayo na hindi kayo maloko. At for many shall come in my name saying, I am Christ. Maraming darating sa inyo, sinasabi na I am Christ, and the time draweth near. At darating yung time na kung saan go ye not therefore them. No? So darating yung time na yon, pero wag kayong sumunod doon na sinasabing malapit na yung panahon, ito na yung time na yon. If I remember, ewan ko po kung totoo, no? Pero yun lang po kasi ang nalaman ko, no? Si kagaya ni Kibuloy, no? Sabi magaling daw pong preacher yan. Napakagaling daw po. And kaya nga minsan nag-iisip ako, bakit ganun ang nangyari sa kanya. Si Pastor, sabi napakagaling daw na preacher yan. Para daw ang pisano yan eh. Sino yung Amerikanong magaling mag-preach? Billy Graham, parang ganun. Kaya lang, ang nagkamali lang daw, ewan ko totoo, pero pag-aralan nyo din po. Sabi, nag-predict siya na yung coming ng Panginoon sa Kristo. No? At a certain time, hindi na dumating si Panginoon sa Kristo nung millennium bag pa nga nun eh. Kasi alam nyo yun, nung millennium bag, year 2000, bagong mag 2000, lahat ng time daw, pag nag-zero, lahat ng bank account, 0, 0, 0, 0. Lahat ng pera mo sa bangko. Kaya maraming nag-withdraw ng mga pera nila. Ay kakash na lang daw nila. Kaya maraming bangko din nagsara. No? Kasi doon sila na bahala. No? Sa atin, usually, kung ano yung meron tayo, yun yung pinagtinitingnan natin. No? Pero dito sinasabi ng Panginoon Kristo, may darating na akong Kristo, huwag kayong magpaloko at malapit na daw yung time. No? Yun nga, yung balik ako kay sabi nila, siya daw yung ang sabi nila about kay Kibuloy, magaling talaga. Kasi minsan nga sinusubaybayan ko yan, tinatry kong tingnan si Kibuloy. Kasi sabi ko, pag nakikita ko yung mga video niya, yung di ba sabi, ni-remote ko yung lumilindol, stop! O nag-stop. Sabi ko, talaga kaya kung kasi ang dami niyang followers. No, ang dami niyang followers. Sabi ko, kawawa naman itong mga followers na to kung mapupunta talaga sila sa impyerno, no? Kakawa, no? So, parang, pero pag pinakinggan mo naman yung turo niya, pag nandoon ka sa, may programa ka, parang tama naman. Kaya lang kasi po, iba po kasi yung pagka nandoon ka sa circle. Basta tama, di ba? Pag nandoon ka sa circle, iba yung makikita mo doon sa circle, no? Na kung saan, doon po minsan nami-mislead, no? So, pwedeng akala mo, tama, pagka maramihan, pagka nandoon na, ikaw na yun doon sa circle, yun pala ang pinapresent na
siya na yung, which is kaya po nababanggit naman siguro na ano sa social media, kaya siya na naging Kristo, no? Kasi nga doon sa millennium na yon, ilang beses siya nag-predict, darating na ang Panginoon si Kristo, darating na, hindi na dumating, kaya siya na yung dumating. Yun po yung sabi nila. Pero pag-aralan nyo din po, no? Ha? Ayun naman. Kaya, actually, nakita ko yung yung parang sinasabi na ako na yung ng Son of God, kailangan ko yung maliligtas kayo sa akin Yun na nakita ko po doon, no? So, yun nga, no? Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, no? Sabi diyan, pag may nagsabi na I am Christ tapos parating na, which is yun ang nangyari kay pero hindi ako yung Kristo. Ang una sa kanya nangyari kasi sa kanya is parating na ang Panginoong Kristo. Yun nga lang pagkatapos nun ako na yung Kristo. Yun yung nangyari kay Kibuloy, no? Pero go ye not therefore after them. Sinabi, nagpaalala ang Panginoong Kristo na wag daw tayong lalapit o sasama sa kanila, no? At sabi diyan, ang pasubari pa but when you shall hear of wars and commotion. Ngayon nandito tayo sa di ba? Nandito tayo sa UAE, Middle East, na kung saan we all know na malapit nga tayo sa war nung kailan. Yung mga missile sa atin nakakarating. At salamat sa Panginoon dahil tayo ay napoproteksyonan, no? With the use of itong bansa na po ito, no? So ganun din sa Kuwait, no? So may mga wars, pero ito po ang tandaan nyo. Kaya po ngayon hindi po natin malalaman po natin na hindi pa rin po darating ang Panginoon, no? Bakit po? Sabi po kasi diyan, but when you shall hear of wars and commotion, be not terrified, for these things must first come to pass. Itong mga bagay na to darating muna. Pero hindi pa bukas ko na nagka-wars. Tapos darating na pa, hindi pa po. Sabi diyan, but the end is not by and by. Ibig sabihin, yung katapusan wala pa. Pero kailangang mangyari itong mga bagay na to. Actually, may mga bagay pa na darating at mapag-aaralan pa po natin yan dito sa mga susunod na verses. Pero yun po yung sinasabi dito. Pero yun po sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito is wag daw tayong matakot, no? So, ang overall theme po nito is kung pag-iisipan, babasahin po natin yung 4 na talata po na yun. Sinasabi po dyan na ang templo, sabi po dyan, mawawasak ang templo, ngunit ang katapusan ay hindi pa. Huwag magpaloko o ni matakot, no? So, darating yung temple na masisira, yung mga wars na yan, magkakagulo, na akala natin, pabalik na ang Panginoon sa Kristo. Naku, magugunaw na ang mundo, no? Pero ang sabi po dyan, hindi pa po, no? Mawawasak ang templo, which is ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, lahat mawawasak. Ngayon, ano po yung gusto nating dito? Ang unang points po is, kahit gaano kaganda ng templo, ito'y mawawasak ayon sa salita ng Panginoon sa Kristo, no? Sabi ng Panginoon sa Kristo, mawawasak siya. Ngayon, ano po ba yung implication po niyan bilang sa atin bilang isang mananampalataya? Ang isang pong implication nito bilang isang mananampalataya, tayo po, lahat, ang laging nakapokus tayo sa mga bagay na nandito sa mundo. Tama? Tinitingnan natin yung kailangan, syempre gusto ko maganda bahay natin. Tama? Maganda lahat, no? Pero tandaan natin, sabi nga ng Panginoon Kristo, lahat yan nasisira, tama? Sabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong mag-imbak o mag-impok saan? Sa mga bagay na nasisira, nilulumot, na di ba? Kasi ito, sinasabi po dito na sila kasi that time, nung nakita nila, napakaganda ng templo, na iniisip nila, hindi na masisira yan. Tama? Tayo ganun din. Minsan yung mga bagay, mas binibigyan natin ng pansin. Binibigyan natin ng importansya. Halaga. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga.
Pero we are forgetting something na dapat pinagpupukusan natin. No? Pagka hindi natin pinagpukusan, doon tayo babagsak sa pangalawa na sinabi ng Panginoon sa Kristo, Pastor. No? Kaya po dito, sinasabi diyan, lahat mangyayari sa sinabi ng Diyos sapagkat sa totoo, ang pinaka-importante dapat manalig tayo sa Kanya. Dapat tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen? Ang pagpukusan natin kung paano siya makilala. Amen? Kaya sumunod doon sa verse, kasi nagtanong yung mga nagtanong yung mga disipulo, Panginoon, kailan mangyayari ito? Ano? Ang sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, no? Darating yung time, huwag kayong magpapaloko, no? For many shall come in my name saying, I am Christ. Ngayon, kung kunwari po, hindi tayo nag-focus sa Panginoon, kaya nga importante dito, imbis na mag-focus tayo sa ibang bagay na makamundo, mag-focus tayo sa Panginoon. Naintindihan po? Alam niyo po, sa panahon ngayon, marami pong nadideceive. Marami pong nagtitiwala sa kakayanan nila. Marami pong nagtitiwala na ililigtas sila ng mga bagay na ito. Kaya ngayon, sabihin na lang natin, masaya po tayo, Pastor, no? Nandito tayo sa UAE. We're thinking na safe tayo kasi mga interception, ganyan. At nagpupuri tayo minsan, sa... Pero ginagamit ng Panginoon yan, totoo naman. Pero sometimes, mas pinupuri natin sila kaysa magpuri sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, maraming tao na nadideceive na kung saan mas nagtitiwala na lang sa lahat ng bagay. Pag may sinabi sa social media, alam nyo po, teka lang, tignan ko lang may idea ko. Thank you. Yung ID ko po kasi, kasi kailangan daw bagong picture. Hindi na ako nagpa-picture. Ang kumuha ng picture sa akin si AI. Pero tinanggap, nag-upload lang po ako. So ang ibig sabihin, ano pong point ko, no? Ano pong point ko? Kahit tayo napakadali nating lokohin. Marami ako aliw na aliw ako minsan sa mga clips sa Facebook, akala mo totoong-totoo no? Yung mga video, ang gaganda ng mga istorya, no? Ang gaganda po talaga ng istorya, di ba, Rich, no? Akala mo nga parang kunwari, actually one time naloko po talaga ako kasi hindi, gusto ko yung example, no? Kasi kaya nga wag tayong magpaloko. Paano natin malalaman paano tayo hindi maloloko? May salita tayo ng Diyos kung paano talaga ang Panginoon, kung sino nga ba talaga ang Panginoon sa Kristo. Muntik na akong naloko kasi nakita ko nag-ads. Sabi, sikreto to ng karamihan ng sekreto na ultimo daw si Sheikh Maktoum, ina-announce niya na gumamit yung mga para hindi mo na kailangang kumita ka ng normal na lagi. Sabi ko, parang akala ko kasi Sheikh Maktoum mismo isang mga mayayamang lokal So, tiningnan ko. Tapos nag-fill up ako. No. Nag-fill up ako. Ano po yung nangyari pagkatapos nag-fill up ako? Wala mong babayaran. Counseling ang mangyayari. After nun, tawag na sila. Dami na lang tumatawag. Investment na. Yan. So, eco-coaching daw kayo. Kasi may mga sinasabi nilang ang magbibigay ng ano. Ang ibig sabihin, ano po ba yung ibig sabihin dito? Unti-unti nang dumarating yung computer na nga binabago, akala mo, di ba? Naluloko na tayo No? Kaya po, ang investigasyon ngayon sa ating, parang ang gustong sabihin nga ni Senador Robin Padilla doon sa hindi ba, parang in-AI na lang yung sinabi ni, kumbaga legit ba yung video, no? So, yun po, gusto kong sabihin na, sa panahon po natin, marami nang naluloko. Ngayon, yun nga, sabi ko sa inyo, picture na
si AI ang gumawa ng picture ko, pero totoong ako naman. Pero yung damit binago niya, pero pumayat ako. O, di ba? Naging pumayat ako dun sa picture. Kaya pagka nakita yung ikaw ba? Pero pumayat ako sa picture, pero yung mukha ko. So, pero ang Panginoong Kristo po, ang sinabi niya po dito, tandaan po natin, sabi niya, huwag kayong paloko. No, huwag tayong tayo. Alam po yung reference natin para malaman po natin na ang Panginoong ay paano natin siya makikilala. Kasi po, isa pang example, no? Gusto ko pa isang example. Pagka hindi po kayo nagkababasa ng salita ng Diyos, nung nitong mga nakakaraan ng mga gera-gera, yung mga problema nga po na yan, no? Yung isang kasamahan ko sa work, parang di ba usually takot na takot tayo, no? Alam ko naman, ewan ko may gusto lang ako itanong. Tayo po ba pagka nagkakagulo, kakagera, natatakot po ba kayo? Natatakot po ba kayo? Kunwari, yung kagaya nung nangyari nung kailan, I mean, yung mabiglang matakot, okay lang. Gusto ko maintindihan, magulat or matakot, okay lang. Pero yung takot na talagang you lose hope or something, dumadating po ba sa inyo yun na parang, naku, magugunaw na yung mundo? Parang, nandun po ba kayo sa ganung pagkakataon? If I'm not mistaken, pagka nag-prayer meeting tayo, laging sinasabi sa ating mga panalangin, sinasabi natin na it shall come to pass kasi lahat mangyayari, no? Kung tayo medyo malayo sa Panginoon at hindi natin alam yung salita ng Diyos, kung ano yung mga mangyayari, nakasulat na po eh. Hantayin na lang po natin yung mangyayari. Nandoon po yung pagkatakot natin. Gusto ko pong maintindihan natin nandoon po yung sobrang pagkatakot natin kung hindi natin kikilalanin ng Diyos. Okay? Kung hindi natin kikilalanin. Kaya po ang laging sabi nga, kung nung dati, sabihin ko lang po hindi ko naman po tinitira o minamasama. Nung dati, Pastor, weekly lang nag-rosaryo. Weekly lang. Nung nagkagera, nagkaroon na ng daily rosary sila para daw huminto yung gera. It's sad to say na pinipilit nating mapahinto yung gera sa kamay natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Sabi nga nila, uy, tulungan naman magdasal. Sabi nga sa akin, di nyo ba pinagdadasal? Sabi ko, kasama naman yan. Pero mangyayari yan eh. Paso tama, di ba yun yung lagi? It shall come to pass eh. Sabi ng Panginoon Kristo, mangyayari yan. So ngayon, anong ikakatakot natin? Mga kapatid ko, minsan doon tayo takot na takot eh. Kaya, minsan, napasalamat na nga lang din. Nung natakot, minsan mayroong mga lumapit. Nagamit yung pagkatakot para manampalataya, makapag-share ng gospel. But sometimes, hindi ganun po ang nangyayari. No? Yun nga, sabi ko, dati, weekly lang ang ngayon, nagkaroon ng daily, every 6 kasi may one time, may pinuntahan ako eh. May papadala ako. Ayun pala, papadala ko yung cellphone ng pamangking ko. May kinagtagpo ako na, ay kailangan po dumating kayo bago mag-alas 6. Kasi bakit? Kasi po start po ng rosaryo namin. Kasi daily po, kasi di ba po may war nga po ngayon. So ngayon, naging daily yung intervention nila papunta sa kay Mama Mary. Kumbaga, intervention kay Mama Mary para ipanalangin sa Panginoong Kristo. So, para makarating sa Panginoong Diyos Ama, para pahintuin yung war. Nakakalungkot po. Hindi ko po totally tinitira, pero sinasabi ko lang po, yung tiwala natin, nawawalan tayo ng tiwala. Pero kung alam niyo po, kung nalaman po nila, kaya po tayo kampante.
Kaya kampante tayo na, it shall come to pass. Bakit? Alam natin eh. Tama? Alam natin mangyayari yung mga bagay na yun eh. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kayong paloloko. Do not be deceived. Maraming pupunta dyan, ay malapit na yung paghukom. Malapit na. Actually, ang problema nga, hindi po nila alam. Ang nakakalungkot po, hindi nila alam na yung darating na yun, gusto ko, hindi ba kayo na-excite kung makikita yung darating na Panginoon sa Kristo? Excited, di ba? Eh, sinabi ng Panginoon sa Kristo, magkaka-ward. Tapos, after that, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, darating na ako. Di ba dapat excited ka? Kaya, uy, malapit na dumating ang Panginoon sa Kristo kasi dumating na itong yung sign na to, dumating na itong sign na to. Uy, malapit na. Pero sa iba, ano nangyayari? Takot. Takot po yung nangyayari sa atin. Yung takot yung nangingibabaw. Bakit? Kasi nga po, hindi kilala ang Panginoong Hesukristo. Hindi kilala yung plano ng Diyos na naka-arrange na po yung mga mangyayari sa darating na panahon. Hinahantay na lang po natin yung mga pangyayaring ito at pagkatapos nun, yan na, Lord, thank you, nandito na. Handa tayo. Pero ang nangyayari sa ngayon po, hindi nagiging handa ang tao dahil kasi hindi po nila alam ang salita ng Diyos. Yun po talagang nakakalungkot. Sana sa atin, wag po tayong, hindi po mangyari sa atin yan. Tayo ay mga Kristiyano na, sana patuloy nating kinikilala ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos Ama, mula Genesis hanggang Revelation. Kung gusto nyo kilalanin kung gaano kapangyarihan ng Diyos, pumunta kayo sa Old Testament. Kung gusto nyo malaman yung mga mangyayari in the future, pumunta kayo sa New Testament. Hanggang Revelation. No? Mas, wag tayong tumingin. Ito po ang niyan. Wag po tayong tumingin sa mga magagandang bagay lang. Mas pagbukusan po natin yung kilalanin ng Panginoon, no? Nasabi ko na ba yung second, yan pala. Second point, huwag magpalokot sumunod sa sinasabi nilang si Kristo at parating na ang katapusan, no? So yan po, huwag magpaloko sumunod sa nagsasabing sila si Kristo, no? Kaya nga nung sinabanggit ko kanina, marami po yan. Marami na rin naman po talaga hanggang ngayon na mag-search kayo sa hindi lang po si Kibuloy. Meron pa po nagpakita na parang mahirap siya kasi si Jesus Christ daw mahirap. So, pag mag-search kayo, kung sino-sino yung mga nagsabing sila ay si Kristo, ganito, marami po, no? Marami naman nakakalungkot din, no? yung mga iglesia ba na hindi na iglesia ni Kristo, yung mga churches ba na sometimes they are putting yung yaman nyo ibigay nyo at malapit na mag-imbok tayo, no? But sino lang ang they are putting, kumbaga, yung yaman nila, dito mo ilagay sa iglesia na to para yan yung kayamanan natin sa, hindi po masama kung pero minsan may mga talagang manggagamit po, no? Mag-ingat po tayo sa ganyan. Makikilala po natin ang makikita po natin ang totoong Panginoong Jesucristo sa pagdadating niya. Basahin po natin ang Bible. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 5, if I'm not mistaken 44, na sinabi niya siya hindi yung sarili niya itinataas niya. Ang tinataas niya ang Ama. No? Pag ang may nagpunta at sabi, pero hindi ang makikita kasi na natin, makikita na po natin kasi sinabi kung paano darating ang Panginoon sa Kristo, tama? Di ba? Kung darating siya, we will catch up. Kung unang pagdating niya, medyo wag na muna siguro tayong pumunta doon, baka mahirapan kayo. Pero ang Panginoon sa Kristo hindi na muling ipapanganak. Kasi may nagtanong sa akin ng pastor, baka totoo naman si Gabuloy. Sabi niya, Brad, sabi ng Panginoong Hesukristo, siya ay
nasa sa ulap. Sabi niya, di ba si Kibuloy nasa helicopter? Kita niyo po yung mga umiiral na, yan yung mga pibo, yung sabi nga ni Paul, mag-ingat kayo. No? Sabi niya, di ba, o baka yun yung pangitain no, na nasa helicopter. Sabi ko, ewan ko, bahala ka, Brad. Sabi ko, minsan po, gano'n na lang tayo kasi minsan, ang tao, hindi nila sineryoso, hindi nila kinikilala ang Diyos mismo sa salita niya. Tayo dapat kilalanin natin ang Diyos sa salita niya. No? So, pangatlo po, huwag tayong matakot sa digmaan o yung kaguluhan. No? Kagaya ng banggit ko, mangyayari muna po ito, ngunit ang katapusan ay hindi pa. No? So, tayo, lagi natin tandaan, yung mga bagay na to, wag tayo pong matakot. Ang pinakasentrohin natin, ito pong, mabilis pala ako natapos Ito po, lahat po ng mga bagay na to mangyayari. No? Yung sinabi ng Panginoon Kristo sa verse 9, but when you shall hear of wars and commotion. Di ba naging una, wars. Tama? Ganun-ganun nangyayari ngayon, di ba? Una, nagpasabugan muna, pastor O ngayon, commotion na lang. Tama? Gagirahin. Commotion kasi parang, gagirahin na naman. Puro pananakot na lang. No? Pananakot na lang. Di ba? Ngayon, nagtatakutan na sila uli. Nung kailan, nagtatakutan na naman uli na parang, pag hindi kayo sumunod, bobombahin na namin kayo uli. Di ba? Sabi ng Panginoon Hesukristo, maririnig niyo yan. Maririnig niyo yung mga wars mismo, yung kaguluhan. Pero, these things must first come to pass. Ito muna ay darating. Hihilom yan. No? Kumbaga, matatapos yung digmaan na yan. Importante pong mangyari muna yan. Pero hindi pa iyon yung mismong katapusan. May mga aantayin pa tayo. No? Actually, sabi nga dyan, remember, actually sa kanina dapat yun yung i-recite ko sa 1 Peter. Yung one day, no? Sabi sa 1 Peter, one day sa Panginoon, 1,000 taon sa... Tama ba yung, yung verse? Second Peter ko nabasa yon sa parang may mga ganun pang mga mangyayari, no? Na hantayin po natin. Ngayon, ano po yung conclusion natin? Sabi sa inyo, tapos ako Ang conclusion po natin, lahat po yan mangyayari. Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita, Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita, hindi siya nagbabago. Lagi nating tandaan yan. So kung ano yung nakasulat na sa Bible, yun na po yun. Kaya nga minsan, yung pati Old Testament, New Testament, pagsamahin niyo po yan. Even our Lord Jesus Christ, sinabi niya, hindi nga ako nagpunta rito para sirain ang batas, pero to fulfill, So wala siyang babaguhin, Hindi siya nagbabago. Manalig ka sa Kanya, hindi sa mga bagay sa mundong ito, Ni sa pagwasok o katapusan ito. Imbis na intindihin natin, yung mga bagay patungkol sa kagandahan ng templo, kagandahan ng kung anong kagandahan ng sasakyan na bibiling ko, yung kagandahan ng bahay, kagandahan ng lahat, anything. Minsan kasi ang tao ang naiisip puro pagpapayaman, Meron akong kakilala, ang lagi niyang iniisip, magtatrabaho ngayon para pag nag-retire ako, maayos na lang. Ganun na lang, pastor maayos na lang. Kaya sabi nga ng Panginoon, hangal. Diba? Sabi, hangal. Ngayong gabi, kukuhanin ko na yung kaluluwa mo. Minsan ganun po tayo. Pero dapat, ang inaano dito, pagpukusan natin kilalanin ang Panginoong Kristo. Ang salita niya, para pag may mga dumadating na anumang pangyayari sa mundong ito, hindi tayo mapapaloko. At sabi nga, di ba, yung mismong very elect minsan madideceive, pastor.
So, kung tayo mismo, hindi natin kikilalanin ng Diyos. Kasi yung very elect doon, malapit na, di ba? Malapit na silang ma-deceive. Pero kung kilala mo ang Panginoon, nasa puso mo dahil sa salita niya, alam mo, sa lahat ng mga nangyayari na yan, malalampasan natin. Nangyari ang pandemic, nangyari na naman yung wars na yan, lahat po yan darating. Mga lindol, marami ng lindol, tama? Pag-aaralan pa po natin yung susunod na lindol. Ay, susunod na lindol. Sa susunod na sa mga susunod pa po, no? Susunod, no? Marami pa pong darating. And ang Panginoong Kristo, ito po kasi, yung akin po introduction lang. Pero introduction na yon, malaman po yon na ang kilalanin natin yung mga salita at ang Panginoong Kristo para hindi po tayo maloko pag dumating kung sino man po yung darating na magsasabing, ako ang Kristo, parating na ang katapusan. Hindi po tayo maloloko. Marami po sa labas, ganun po ang nangyayari. Sumampalataya kayo dito, ako si Kristo, sumampalataya kayo rito kasi ito yung sinabi ko. Di ba? If I'm not mistaken, narinig ko na rin po yan sa isang sige na, sikibuli ko na kung anong sabihin ko, yung sabi niya kasi talaga eh. Kung ano yung sabihin ko, yun yung kaliligtas nyo. No? Nakakalungkot po. Kasi nakakalungkot po, napakadami niyang miyembro. No? Handang makipagpatayan para sa kanya. Sila bang mga tao na yon hindi sila naghanap ng they also been deceived, pero kasi nga nakikinig sila pero sabi ko bakit hindi nila makita yon, kasi doon na sila nakatungo, hindi muna nila nakilala ang tunay na Diyos, no? So tayo, wag na tayo magpaloko pa para hindi tayo dumating po sa ganyan. Andito po salita ng Diyos. Amen. Kilalanin po natin siya salita ng Diyos. Tayo po manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupurik papasalamat sa salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito na kung saan maraming mga bagay, Panginoon, na pinagtutuunan namin ng pansin, kagaya ng mga kasama mo, Panginoon, that time, na nakita nila ang napakagandang templo. Kami, Panginoon, sa panahon namin ngayon, minsan ang lagi namin tinitingnan yung mga future na magagandang bahay, magagandang kinabukasan. Hindi naman nga po, Panginoon, masama yun. Pero, Panginoon, nakakalimutan naming pagtuunan, Panginoon, ng pansin yung pagkakilala sa inyo, sa mga salita mo, Panginoon. Nakakalimutan namin yun. Kaya, minsan, marami sa tao na pag kami dumating na mga sakuna, kagaya ng mga wars, they are being afraid, Panginoon, na kung saan dapat mawala yung pagkatakot doon dahil ito, Panginoon, ay talagang mangyayari. Dahil kayo na mismo magsabi. At sa mga pangyayaring ito yung mga time na pwede namin pagbasihan na, Lord, nandyan na po ka, malapit na po. But we don't know. We really don't know, Panginoon, kasi only the Father will tell kung kailan po talaga kayo babalik, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mga salita mo na kung saan nagagamit namin at nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi nga po, Panginoon, maloko ng mga ibang mga katuroan. Bagkus, Panginoon, mag-focus lang kami, Panginoon, sa katuroan na nasa Biblia, Panginoon, sa mga salita mo na mismo, Panginoon, na kung saan ito yung, Panginoon, ng panghawakan namin, ito ang lagi naming pagbasihan kung sino nga po ba yung darating na ito. Kayo na nga po ba, o Panginoong Kristo, o itong mga false prophet lamang, Panginoon, na kung saan hihikayatin kami para sumamba, Panginoon, sa maling Diyos, sumamba sa maling Ama. Kaya, Panginoon, dalangin namin, habang kami nabubuhay, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, lagi na lumapit lamang at magtiwala sa inyo. Mawala ang aming pagkatakot sa mga dumarating na sakuna, mga lindol. Bagkus, Panginoon, sa tuwing darating yun, Panginoon, kami ay maging panatag dahil alam namin, anuman po mangyari, ikaw, Panginoon, ang aming makakasama sa aming paglisan dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan pa sa salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Amen.
As we close and as we sing our closing hymn, this we'll be singing a chorus, and I don't know if most of you know it, but I'll sing it first and we'll repeat it once. And this chorus talks about that during the times na nakita po natin that there will be times na may false prophets. There will be times that we will put trust on earthly things. But let us remember that He is Lord. Wala pong iba na namatay sa krus, na inilibing at nabuhay na magmuli at magliligtas sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo. I'll be singing it first and we'll repeat the whole chorus. He is Lord, He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us sing the chorus all together. Ready, begin. He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Thank you very much. Before we pray, konting brief of kasi it has been planned a while, before na gagamitin yung technology to as an instrument to deceive people. What they are doing is they will make an hologram na makikita ng buong mundo si Kristo daw. Na hologram. Okay? Yun po ay nakaplan, bago pa po yung mga pag-evolve ng technology. Gagamitin po nila yung AI na yan. Ipo-posture po nila sa sky, lahat ng tao makakakita yun. At sasabihin ito na si Kristo. So that is to deceive. Okay, yun tao. But, bago po mangyari yun, kung kayo'y totoong Kristiyano, wala na po kayo dito. Kasi gagamitin yun during the period of tribulation. During the period of 7 years tribulation, na kung saan lahat ng bansa, pagkakaisahan ang Israel. Hindi pa po ngayon yan. Ibig sabihin, yung Amerika ngayon na sumusuporta sa Israel, isang araw, iiwan nila yung Israel. At manggagaling sa Europe ang Antikristo. Hindi sa Amerika, hindi sa Middle East. Okay? So that is predicted, not predicted, that is written in the Bible. It will come in the East. Yung Antikristo. Hindi po Americans, hindi rin po ang mga Muslim. Hindi po magiging Antikristo ang Muslim. Ulitin ko po, I will use the word, yung mangunguna po sa Antikristo ay Catholic. Okay? That's the plan. At yan po nakasulat na sa Bible. Again, kapag may nakita kayo na hologram, nakikita nyo, akala nyo si Kristo na yun, hindi po yun. Pero, kung kayo'y maiiwan, kayo makakakita nun. Okay? Kung kayo maiiwan, kayo makakakita nun. Kasi that is during tribulation period. 7 years yun. After that, millennial na. Okay? Wala na yung mga totoong Kristiyano nun. Ngayon, kung hindi kayo totoong Kristiyano at meron kayong doubt na maiiwan kayo, yun si kayo makakakita nun. Yan na ba si Kristo? Ayaw kong makita yun. Kayo na lang. Okay, mas gusto kong kung ako man ay mamatay, at least I am sure that 100% sa langit ako pupunta. At yung darating man ng Panginoon, hindi pa ako patay, naniniwala ako na darating ang Panginoon,
sa langit sa langit pupunta kaluluwa ko. Kung hindi pa man ako mamamatay at darating ang Panginoon, ako ay kukutap, mas gusto ko yun. Pagkatapos kasi po noon, dun na po yun. Again, yung tribulation na nababasa niyo sa Bible, marami kasi pong meaning yun. Walang specific period sinabi ang Panginoong Jesucristo. Minsan, pati nga baptist na dideceive. Akala nila ito na yon. Yung interpretation sa Matthew chapter 24, hindi po specific lahat ng sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon po nakakaalam. Kaya may nagtanong sa akin, I don't know. Basta handa ako. Handa ang kaluluwa ko. Handa ang puso ko. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, naniniwala ako ay iaangat. Hindi ako nagpapapayat. Okay? Naniniwala ka, gaano ka mang kataba kapag ikaw ay, kasi while kasi ito mataba ka man, habang ikaw ay iaangat ng Diyos, unti-unti yun, mag-glorified yung, magpa-process to glorified body, yung katawan mo. Okay? Magiging glorified body. So, yun po yun. Okay? Kasi meron din second coming ang mga unbeliever eh. And then, meron din palang pagkabuhay na maguli ang mga believer. Hindi nyo ba alam yon? Mabubuhay din sila muli. Yung katawan nila ngayon, mabubuhay yun. Pero, yun, para maramdaman nila yung sakit. Unbeliever ba? Oo. Yung mga unbeliever. Mararamdaman nila yung sakit sa impyerno. Kaya, nakakaawa kapag ang mahal nyo sa buhay, makikita nyo na pagtitripan lang siya ng mga uod sa impyerno. Okay? So that's the reality. At again, wag po kayong matakot. Kung kayo'y totoong Kristiyano, wag kayong matakot sa kamatayan. Wag kayong matakot sa nangyayari. Okay? Kung ito man, halimbawa, professing, alam nyo kasi sarili nyo eh. Kung professing man kayo, ito na rin siguro yung pagkakataon na magkaroon kayo ng kasiguruhan. Ano po? Hindi po huli hanggang kayo po ay may buhay pa. Hanggat hindi pa po dumarating ang Panginoon, may pagkakataon pa tayo. Okay? So tayo po ay mag-pray. Ipag-pray, any urgent prayer request aside sa flight ni Preacher Benji, 5, di ba? 5? August 5. No. August 5, yung flight niya. Sister Judy is August 20. Yung mga pabalik naman, Preacher Andre, August 8. Galvan family at saka Texon ay August 4. Okay? Any urgent prayer request. Sick brethren, Sister Mitch, complete recovery kay Sister Annalisa, si Brother Sandro. Tatay ko po, sana ko makakita na sa specialista para ma-remove yung cataract sa kanya. Anong specialist? Anong pangalan ng tatay mo? Benhor. Benhard? Benhor. Benhur? Yeah, Benhur? Benhur Amalus. Benhur. Benhur, parang anak ni si Benhur Emprese. May lahi kayong may lahi kayong European. Italian. Namili pa talaga, Italian din. Anyone? Urgent prayer request before we pray? Siguro mamaya yung maglo-Lord's table. Sa kusina na lang siguro. Kung walang mag-iinit sa kusina na lang lahat maglo-Lord's table. May mag-iinit ba? Okay? Mag-iinit na. Pagkatapos siguro doon na lang tayo sa kitchen. Or kumain muna kaya tayo. Pwede naman din yun. Okay, sige. Sige po, may I invite you to please all arise. Let's go to God in prayer. Let's pray for our brethren. Father, once again, we thank you for this is the thing, oh God, that you want us to know. Being in the church, that's why knowledge is the beginning of, or fear is the beginning of knowledge or wisdom.
Kaya po pag nasa church kami at attentive kami, nakikinig kami ng salita, marami po kaming nalalaman na mga bagay na magaganap at naganap na Panginoon Diyos. Na kung saan, mga bagay na kung saan ay nakasulat sa Biblia na hindi po namin pwedeng kontrahin o hadlangan sapagkat yun ay magaganap dahil yun ang pangako mo. Pangako mong babalik ang Panginoong Jesucristo, mangyayari po yun dahil papatunayan niya dahil nangako siya ng buhay na walang hanggan. At magsisimula yun sa mga nangyayari sa paligid po namin, sa sitwasyon po namin, sa mga nakikita at naririnig na rin po namin. Yung mga nature, nagkakaroon ng mga commotion sa nature, even sa nature, mayroon lindol, may flood, may kahirapan sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga tao nagiging mas wax ang kasalanan, nagiging mas makasalanan dahil sa nature. Ang bansa sa bansa ay nagkakaroon ng digmaan at mayroong mga tinatawag na rumors at takutan, Panginoon Diyos. Hindi po namin pwedeng pigilan. Kundi bagkus kaming mga tunay na mananampalataya ay mas lalo pang maging tapat at mas lalo magpasalamat sapagkat mangyayari ang dapat na mangyari dahil ito ay pagpapatunay na ang pangako po ninyo na buhay na walang hanggan at ang pagbabalik ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas sa Jesucristo ay mangyayari, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na ibinibigay sa amin na opportunity to be in the church. Though thousands of words of thanksgiving is not enough to say thank you and I praise you. That's not enough. O Lord, indeed, truly by your grace, hindi po namin kaya, hindi sa aming sarili, hindi po namin kaya, we are not able to praise you only by your grace, Panginoon Diyos. And also, tonight, O God, we commit to you yung pong mga panalangin ng mga kapatiran. Katulad po, Panginoon, yung mga babalik na mga kapatiran sa UAE sa August 4, ang Galvan at Texon family, manggagaling po sila sa Hong Kong, ang pag-iingat mo, ganun din kay Preacher Andre sa August 8, pagbabalik niya po dito, pag-iingat mo sa kanya, strength, and provisions, and safety, makabalik po siya dito, Panginoon Diyos, sila dito sa UAE. Also, we are praying for safety, strength, provision for Preacher Benji Serapion sa kanya pong pagbabakasyon sa August 5. We pray, Father, that may you bless him and may he be a blessing to his loved ones in the Philippines, and then for those churches na bibisitahin niya, Panginoon Diyos, at i-provide niyo po yung financial needs. Also, yung pong pagbabakasyon ni Sister Judy sa Pilipinas sa August 20, we are praying, O Lord, yung pong financial provision, at yan din po, she will be able to be, enable her to be a blessing sa kanya po mga loved ones, and also sa ibang mga churches kung saan ay pakikiusapan po namin siya to visit the ministries of CBC family in Philippines, in Bulacan, Panginoon Diyos. Lord, we also pray for Sister Michelle Cabrillos, kagalingan, Panginoon. Hindi po sila naka-attend. Today they are in the hospital para magpa-check up. Lord, we pray for healing and recovery, knowledge and wisdom to the doctor, and may you bless the medicine
or the food or the water or the drink that she going to eat and to drink, Panginoon, as instrument sa kanya pong igagaling. And also, Sister Annalisa, complete recovery, Panginoon, sa kanya, ipagkaloob mo. And so, mga kapatiran po namin na candidate for baptism, we are praying for Texon couple, si David at saka si Jenaline, si Connie Paloma, si Gianna Joy Emprese, si Luisa Sapinosa, and all others, Panginoon Diyos. Nawa, we are also praying for the daughter of Brother Mark, si Ayesha, na naway makilala niya kayo at siya'y magkaroon ng assurance of salvation, and also siya po ay mabautisman din po, Panginoon Diyos. Also, we pray for Ben Hur Emprese, yung pong tatay ni Brother Sandro. Nawa, Panginoon, ay makahanap po sila ng specialist para doon sa issue niya sa mata, sa katarak, Panginoon. We are praying that, Lord, may you move and may you intervene, Panginoon Diyos. Also sa mga kapatiran po namin, hindi po namin mga nakasama today because most of them nasa work. Wala po silang day off, Lord. Nawa magkaroon po sila ng day off sa Sunday. Makasama po namin sila together to worship you. Sa mga kapatiran din naman po namin na nasa bakasyon, may you bless them, like Sister Grace, nasa Singapore sa ngayon. Nawa, Panginoon, ay siya po ay magkaroon ng flight back to Philippines, Panginoon Diyos. Andiyan din po si Sister Marjorie, sa kanya din po pagbabalik sa August 11, and also other brethren, Panginoon, sa kanya pong pagbabalik dito sa UAE. Once again, Father, may your name be glorified, may you be magnified, and bless our fellowship as we continue to worship you, O God. All these things we ask and pray in Christ our Savior, we pray. Amen. Okay? So, sino po yung, habang nagpiprepare siguro lahat ng yung mga maglo-Lord's table, kahit dito na lang.